under na ibang senator na. Pag matuloy yan, delikado. Ayun. And which brings us to the point ni Atty. Mark kahapon before we left off dito sa topic natin na magiging political issue ito sa kampanya. Yes. Sapagkat magtudo kayod ngayon ang grupo ng mga Duterte political camp para hindi po masolid 12-0 ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez ang resulta ng eleksyon sa pagkasenador. Nakinig po kayo mga kasama ha. Pakinggan nyo maigi. Ang panalo natin nasa kamay nyo. PDP line lang ang pag-asa natin para yung impeachment na yan, malusaw yan. Therefore, ang mga solid Sara supporters, solid Rodrigo Duterte supporters, Atty. Mark Tolentino, will be now forced to do double time in the campaign to deliver the winning votes for their senators. Oh, tama. Ganun. Kasi for example, ang gagawin natin, mas mabuti, iboto natin yung PDP laban. Yan. Yung 8 lahat yun. Yung sino pa yung iba dyan? Si JB Hinlo, si Lambino, si Senator Bongo, si Bato de la Rosa, si Philip Salvador, si Pastor Kibuloy, si Marcoleta, Bundok, si Jamie Bundok. Yun. Okay. Tapos, pwede pa si Atty. Vic Rodriguez. Senator Vic Rodriguez, okay din sila. Ni Bongbong Marcos, paano impeach mo si Vice President Inday Sara? Dito tayo ngayon, mag-uusap mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Mantakiniho ninyo. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin nyo laban sa 32 milyong Pilipinong bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, binoto ka ng 32 milyong Pilipino, i-impeach ka lang ng 300 elitistang mangbabatas dahil lamang sunod-sunuran sila sa kagustuhan ng Malacanang at ng House Speaker. Huwag ho tayong pumayag dahil masyado ng pambubudol itong nararanasan natin. Sobra-sobra na yung panloloko at panggigipit ninyo sa sambayan ng Pilipino. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa na-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Huwag muna kayong magsaya. Huwag muna kayong magsaya. Yan ang sabi ni Chikadora. Impeachment ni Bibi Sara, invalid! Yan ang sinasabi natin. Walang bisa. Ayan ang bagong balita nga. Gusto kong marinig Loyalista, iyakan sa balitang ito. Talaga naman matutuwa ka pag itong balita na ito ay sana lang totoo Kaya gusto natin ipabatid sa inyo. Lagi kayong tututok sa ating daily upload. Huwag niyong kakaligtaan. At abangan nyo yung pahayag dito ni Atty. Vic Rodriguez patungkol dito sa mga vloggers na naghain na rin sila doon sa Korte Suprema. Abangan natin Samantalang, pag sinimulan natin ito, huwag niyong kalimutan mag-like and share. Samahan nyo ng, kung bago ka lang, di ba? Like and video, share at mag-subscribe ka na Huwag kang magpapahuli ito, ipasok natin Handa ka na ba? Dito sa balita na ito, kaya pasok mo, Chikadora. Mukhang mawawala ang ngiti sa mga labi ng mga makakaliwang kongresista na ito dahil napagalaman na ang impeachment laban kay Vice President Sara mula sa House of Representatives ay isang void ab initio, invalid. Bakit? O walang epekto. Na-violate kasi nito ang ating Constitution at labag sa ating saligang batas. Ayon sa post ni Jay Sonza, Vice President Duterte's impeachment by House of Representatives today is void ab initio. It violates the Constitution and goes against Supreme Court ruling. What was approved today is the fourth impeachment complaint, which was filed only today. Ito mga kasama, yung tatlo ay invalid. Parang ang sumulong lang itong pang-apat na impeachment complaint, which is yung pirma ng mga bakulaw.
which filed only today. Bawal po yun ayon sa Ligang Batas. May ruling na po ang Supreme Court hingil sa 10, tama, yun yung sinasabi ko ng mga nakaraan 10 days rule upon filing, read the 1987 provision on impeachment and Supreme Court ruling on impeachment. Kasi, okay, una, pangalawa, pangatlo, nag-file. Ilang araw na ho, inaabot itong bago magkaroon ng pag-usad. Hindi ko lang alam, itong sinasabi dito, baka sana lang mawala rin ng kwenta. Oo. Pero pakinggan pa natin. Bawal po iyon ayon sa saligang batas. May ruling na po ang Supreme Court Yan. hinggil sa 10-day rule upon filing Yun with the 1987 provision on impeachment and Supreme Court ruling on impeachment. Pinagtibay rin ito ng commentator na si Optic Politics. Illegal and void the unconstitutional impeachment of Vice President Sara Duterte. The recent impeachment of Vice President Sara Duterte by the House of Representatives has raised significant legal concerns regarding its validity. Critics argue that the impeachment is void ab initio, invalid from the outset due to violations of the 1987 Philippine Constitution and pertinent Supreme Court rulings. Buti naman. Constitutional provisions on impeachment. The 1987 Constitution delineates the impeachment process in Article 11, Section 2 and 3. Section 3, 5 explicitly states, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. This clause is designed to prevent multiple impeachment attempts against a single official within a year, ensuring stability and protecting officials from continuous political harassment. Supreme Court interpretation. The 10-day rule. In the landmark case of Francisco Jr., House of Representatives, GR number 160261, November 10, 2003, the Supreme Court interpreted that constitutional provisions on impeachment proceedings. The court emphasized that an impeachment complaint is deemed initiated upon its filing and referral to the House Committee on Justice. The committee is then mandated to conduct hearings to determine the complaint's sufficiency in form and substance within a 10-day period. This interpretation underscores the importance of adhering to procedural timelines to uphold the constitutional safeguard against multiple impeachment proceedings within a year. Ibig sabihin, yung tatlo, wala nang saysa yun. Yung isa na lang. Pero, yung isang pang-apat na complaint, mawawalang bisa yun sa pamamagitan. Kung halimbawa, umusad ho ang impeachment pagkatapos ng eleksyon. Kasi, hindi na ho. Ewan ko kung totoo na parang sa June na po gaganapin ang impeachment proceeding. Ngayon, kung mananalo ang lahat ng partido ni Tatay Digong at ni BP Sara, lahat ho yan na pinal dito, kahit nagsipirma pa itong 250 na bakulaw, mawawalang saysay ho yan. Sa pamamagitan ng mga bagong senador na iboboto nyo. Kung katalagang solido kayo sa mga Duterte, huwag nyong papakawalan lahat ng mga inendorso ni Tatay Digong. Lahat ng kakampi ni BP Sara, alam natin makakatulong yan. Sa pamamagitan ng mga senador na to, PDP line, yan po. Mga taga-OFW, mga migrante, Luzon, Visayas, Mindanao, alam ko, lahat ho kayo nakasuporta kay Tata Digong, kay BP Sara. Kaya wag nating ipagdadamot yung boto natin. Kahit alam nyo na may isa kayong hindi gusto, alam ko yun, pero hindi ko nababanggitin. Ipasok nyo pa rin. Kasi solido ho yan. Kailangan natin maging solid yan. Yan ho ang magiging panlaban natin dito sa mga bakulaw. At siyempre, sa pamamagitan yan, isusulong natin si BP Sara sa 2028. Yan po ang target natin.
Itong mga ito, diversional tactic lang yan yung ginagawa nila dahil yung bicameral issue ay kita nyo naman ano nangyari. Nung pagkaalam na pinagpapaliwanag sila na sa within 10 days, ito, pinalaganap kagad nila ito. Diba? Tapos yung isa nagpanggap pa. Kung sino nakaupo ngayon, nagpanggap pa siya. Pinipigilan sa huling minuto. Pero, ang unang pumirma ay si Yot-Yot. Kilala niyo ba si Yot-Yot? Ha? Oo. Ay, alam niyo na kung ano yung Yot-Yot. At ito, lahat ho ng nakalista sa PDP line. Huwag niyo ipagdamot ang boto niyo. Yan ho ang magpapanalo kay BP Sara. At yung impeachment na yan, magiging lugaw lang yan. Sabihin, lusaw. Eto na. Pasok natin kung ano yung pagpapaliwanag ni Ka Eric at saka ni Atty. Mark Tolentino pagdating dito kung paano may papanalo ang laban natin para kay BP Sara. Dahil inimpeach ng House ng mga bakulaw. Pero hindi pa yan umuusog o hindi pa yan klarado sa Senado. Kasi meron tayo nabanggit, ilan yung senador? Ilan yung senador? 24 yan. So yung 12 dyan, nakaupo pa. Palagay natin nakakalamang tayo Nakakalamang tayo. Isipin nyo na lang kung halimbawa, pagbobotohan, eto na. Pagpaliwanagan na lang natin sila Ka Eric at saka si Atty. Kuya Mark Tolentino Eto na. Ito, Atty. Mark, na ang kanilang simpatya will become sway votes sa mga senador. Hindi tayo pwedeng palagi lang relax lang. Hindi tayo pwedeng magkumpiyansa. Kasi kung ngayon lang, pwedeng ma-acquit si BP Sara sa impeachment trial kung ngayon lang. Bakit? We are talking here of the evidence. We are talking here of the political alignment. Yun, that's the term. 16 lang kasi ang kailangan para ma-convict. 16 senators. Hindi nila makuha yung 16 kasi wala si Robin Padilla, si Bongo, si Bato de la Rosa. Yung dalawang bilyar. Sigurado hindi maboto sa kay Sara. Yung dalawang Ejercito Estrada. Pwedeng no ito. Wala na. Si Senator Amy, sigurado tayo papunta abstention. Si Amy. Si Mig Subiri, hindi yan susuporta. Wala na, tapos na. Si Coco Pimentel, posible mag-abstain din. Abstain yan. So wala na. Acquit na si BP Sara. Kung siya... Ngayon yung election ay yung impeachment ay gagawin ngayon. Kaya magaling din itong mga merong mga baluga at bakulaw na gusto sa June. Abangan natin pagpapaliwanag. Lilinawin ni Atty. Mark at ni Ka Eric yung usapin dito. Pero kahit ngayon at sa June, mas lalamang tayo pag ginawa nyo yung iboto ang PDP line. Lalamang tayo. Sabi ko sa inyo, panalo tayo. Hindi may impeach si BP Sara. Tuloy. Senate today. But what if lutuin ang eleksyon? Yan. Manalo 12-0. At yun ang pinoproject ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez. What if 12-0? Pag 12-0, ibig sabihin, delikado. Kung ang impeachment will start matuloy after na ng eleksyon. Sa July na. Under na ibang senator na. Pag matuloy yan, delikado. Ayun. And which brings us to the point ni Atty. Mark kahapon before we left off dito sa topic natin na magiging political issue ito sa kampanya. Yes. Sapagkat magtudukayod ngayon ang grupo ng mga Duterte political camp para hindi po masolid 12-0 ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez ang resulta ng eleksyon sa pagkasenador. Nakinig po kayo mga kasama Pakinggan nyo maigi. Ang panalo natin nasa kamay nyo. PDP line lang ang pag-asa natin para yung impeachment na yan, malusaw yan. Therefore, ang mga solid Sara supporters, solid Rodrigo Duterte supporters, Atty. Mark Tolentino, will be now forced to do double time in the campaign to deliver the winning votes for their senators. Tama. Ganun. Kasi for example, ang gagawin natin, mas mabuti, iboto natin yung PDP laban. Yan. 8 lahat yun. Yung sino pa yung iba dyan? Si JB Hinlo, si Lambino, si Senator Bongo, si Bato de la Rosa, si Philip Salvador, si Pastor Kibuloy,
si Marcoleta, Bundok. si Jamie Bundok. Oh, yun. Okay. Tapos, pwede pa si Atty. Vic Rodriguez. Senator Vic Attorney Rodriguez, Vic. okay din sila. Pwede, sino pa iba dyan? Sama po natin si ano si Dr. Richard Mata na nakasuhan din ng itong mga pinapatawag pala di umano. Pinapatawag nitong mga bakulaw sa kamera. Sama natin para solid. 10 na. Kulang pa ng 2 pero yun pa lang muna. Dahil kailangan natin ng panalo. So may mga 9 or 10 kasama si Pastor Kibuloy na kaibigan namin personal Yes. at deserving naman. Pwede ganun. So pwedeng magkakuha sila ng 9 or 10. May kaya ilaban. Ayun, klarong analysis. Pero kung 12-0, delikado. So, ibig sabihin, if you are a pro Duterte, huwag nyo nang iboto yung 12 doon sa kabila. Todo kayod ka na ngayon. Safe vote ka na. Ganun yan. Kasi pag may isa, 2, delikado. Ayun, klaro. Magandang analysis na Atty. Mark Tolentino. Sakaling hindi po maitutuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte until June 30 mula ngayon, ay may possibility na ang game plan doon siya lilitisin sa bagong komposisyon ng mga senador sa July na. Tapos, paano kung 12-0? O kaya 10-11-1. Yun yan. So, ang kailangan boto, 16. Makukuha nila. Baka posible makuha nila yun. May punto Don't ni forget, pag ma-impeach si VP Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente o saan man, mayor, senador, o ano man, for life. Ayun, klaro For life. Perpetual disqualification to run and be in public office. Yes, perpetual disqualification. Same time, matanggal siya as Vice President. Makinig ito mga pa, kasama, so makinig. Tama pala, no? Makinig tayo mabuti. Sundin nyo kung ano yung sinasabi rito. Hindi natin pwedeng pabayaan, magdoble kayod tayo para ikampanya itong mga PDP line. Hindi natin pwedeng mapasukan ng mga tumatakbo sa kalaban. Lahat PDP line. Ito lang yung nabanggit ni Ka Eric, sundin nyo. 8 kasi. 8 yung nabanggit niya, isama nyo pa si Atty. Vic, 9. Isama nyo pa si Doc Richard Mata, 10. So, meron pang 2. Pero yung 10 na yon, sinolid nyo na, malaki na po ang laban natin. Malaki ang tsansa natin. Pero, kung magdadagdag kayo ng nasa kabilang linya, sigurado ho, baka mag-alanganin pa. Pero sana lang doble kayod, triplehin nyo yung pangangampanya, ilaban nyo yung laban natin ito para si VP Sara ay matanggal ang disqualification, matanggal ang impeachment complaint at maging presidente sa 2028 kung mamarapatin niya at kung gusto niya pa rin. Ngayon, ito lang maliwanag sa maliwanag na tayo ho ay solido ang suporta natin. Kaya ipakita natin na tayo ay kampanya para dito sa mga PDP line. At yung mga party list, Panaw, PPP, Sagip, ano pa ba? Yung kaya Behica at Duterte party list, huwag nyo kalimutan. Tuloy. The game plan is to make the senators right now go into panic mode. No? Mag-away-away ito. Kasi nga magiging malaking political issue sa kampanya kung ang mananalo ba ay mga manok ni Bongbong Marcos Jr. at ni Martin Romualdez sapagkat ang game plan nila is to execute the plan of removing Sara Duterte through impeachment conviction sa Senado by July. Hindi lang removing, disqualifying for life. For life. Yung yung sinabi niya, yung perpetual disqualification. Mabigat ho yun. Ang gusto natin, kailangan si VP Sara kasi siya talagang siyang may matapang. Tingnan mo, tinatawanan niya nga lang hintay pa yung statement. Pero sabi ko nga, paglipad ng Agila, lahat yan. 215, tandaan nyo mga pangapangalan niyan. Kung kayo nasa distrito niyan, aba, isip-isip, Di bali nang wag kayo bumoto sa mga bakulaw. Wag na kayong bumoto sa mga kongresista na yan sa distrito nyo. Ayos lang. At least, di ba, nakaiwas kayo
Oo, sa pangamba ulit ng mga durobo ng bayan. Tuloy. Klaro ha, Kahit barangay kagawad, bawal lang tumakbo Si Sara Duterte. Si Sara Duterte. kung makonvict siya Yan sa yan. impeachment court sa Senado. Right now, dihado po ang manok ni Martin Romualdez at ni Marcos na makakakuha sila ng solid 16 votes of conviction. Sa ngayon na Sa ngayon. Okay. Ready? Survey tayo. Mga kasama, kayo ho ba ay boboto pa dito sa manok ng mga bakulaw at dorobo? Aba. I-type nyo dyan. Yes! Boboto namin yan. No! Wala na ho yan. Laglag na yan. Hindi na ho pa makakapasok yan. Lahat ng mga dorobong nakikita namin sa kamera, wala nang pag-asa yan. Salamat. Type nyo sa comment section. Tuloy! No, sa after election. Baka, Naku, nawala yung Ayan, signal. bumalik. Somebody's trying to Sabotage our connection. Kasi yung ginagawa natin, this is just our analysis. Attorney Mark, may tanong, bandang sagutin mo please. Bakit si Erap na convict, naging mayor pa sa Manila, hindi po siya na-convict, tama ba? Yes, si Mayor Erap, nung presidente siya, hindi siya na-convict. Sa impeachment Kasi court. hindi natuloy ang impeachment. Yun. Kasi yung history noon, may envelope. Yung si Pidal. I-open ba natin ang envelope or hindi? So sabi nila na hindi i-open. So nagbotohan. Pagbotohan, nanalo yung hindi i-open. No to Tapos, opening. may sumayaw pa na senador. Oo. Di ba? May sumayaw. Pagkatapos siyang sumayaw, yun na. So, nag-walk out na ang mga prosecutors. And then, ang mamamayang Pilipino, pumunta na sa EDSA, nagka-revolusyon na. so hindi po natapos ang buong impeachment court trial. Therefore, hindi po na-convict si Erap Estrada Hindi siya sa impeachment court. Hindi siya na-convict sa impeachment, but natanggal siya through people's People power. power. At ang Okay. sabi ng Supreme Court sa naging desisyon nang siya'y umalis sa Malacanang, it was called constructive resignation. Yan. Yun naman pala. Eto, mas maganda sa maganda. Oo, bakit di nila alam yung article? Ito yung pahayag ni Representative Cardema, Siya yung tumatakbong party list ng Duterte party list. Kaya kay Kuya Cardema, paliwanag natin dito kasi may mga tanong, anong gagawin ng supporter ni BP Sara? Tanong yan, kani-kanina lang. Pero, siyempre, kung halimbawa talang matuloy, anong gagawin? Wait, there's more. Ganun lang kasimple yun. Ito, ipasok natin, that the confidential fund hearing that was conducted by the Committee on Good Government was not sufficient to impeach her. Yes, ma'am. Because in Congress, kahit nga isang kongresista na biglang magtuyo lang, pwede ka na mag-file immediately in the afternoon ng isang House resolution to investigate yung kaaway mo sa buhay. So if the matter is being heard by the Quadcom, it is not the proper forum. Okay. Ayon sa rules of impeachment proceedings, it is the House Committee on Justice. And nakalagay dyan, kung merong inaakusahan, ipapatawag mo para marinig rin yung side po niya. Oo. Tungkol sa impeachment, ma'am. Ano ang plano ngayon ng mga Duterte supporters? Now it's in the Senate already. There was already an INC rally. But ano ang plano po ng grupo ninyo and the other Duterte supporters in the lower house? Yes, ma'am. Sa amin sa Duterte Youth Party List, kinolekta rin namin yung listahan ng 200 plus na kongresista kahapon. 215. Gusto namin i-publish yan. Okay. Kasama yung mga mukha nila at kung anong tinatakbuhan nila ngayong 2025. Gusto namin ipakita sa taong bayan na tanungin mismo nila itong mga kongresista nila if they represented their constituencies yesterday nung bumoto sa kanila. Kasi masabi ko sa inyo, 200 plus yan. Ang kaya ko lang isite yung mismo kongresista ko dito sa Calamba, Laguna. Alam nyo, I just found out yesterday that Vice President Sara Duterte got more votes than our mayor, than our vice mayor, than our congressman. So kung yung congressman namin, si Cha Hernandez, ay bumoto against kay Sara Duterte kahapon, sinong constituency yung nirepresent niya? Sara Duterte got more votes in Calamba City than her. Tama. Than our mayor and than our but then vice mayor. but Chairman, but in getting more votes, that's not an absolute. At the end of the day, an impeachment process holds sitting officials accountable. In other words, just because you were voted and you were very popular, that was the Erap story too, right? And he was impeached for accusations of graft and corruption and eventually plunder as well. So ganun din yun.
Yes, ma'am. But In other words, Congress those is votes, just having a lot of votes is not an absolute guarantee that you are not accountable to the people. yes, that's right, ma'am. Anybody who has been voted can be pwede naman kasuhan kahit sino yan, di ba? Pero ang gusto natin sana, because lahat nga pinag-uusapan sa Sangguniang Barangay, lahat Okay. pinag-uusapan sa Sangguniang Panlalawigan at Bayan. Bakit itong pinakamataas na venue for debates and discussion ng Pilipinas, the House of Representatives, ba't hindi pinag-usapan yung kinakasuhan? Bakit hindi ipinatawag at na-hear man lang yung kinakasuhan? Ang akala namin, susundin tong published rules of procedure in impeachment proceedings Okay. na ipapatawag ang Vice President sa House Committee on Justice para ma-hear yung side niya. Okay. Ang kinakagulat mo dyan, Ma'am Karen, paano nangyari na merong 100 to 200 members of Congress on last day of session Yeah. can decide Yeah. outrightly that Sara Duterte should So be what do you impeached think without hearing her happened? Yan, minadali ho yan. Alam niyo yung plano nila, planadong-planado ika nga. Pero, ang tanong dito, yan bang plano nyo ay magwawagi? Dahil, ito ho, sa nakikita natin, lahat ho ng mga post nila patungkol sa impeachment, pinagtatawanan lang ho ng ating kababayan. Pansinin nyo kung ano-ano yung mga stream na kakampi nila. Nagpo-post na impeach Bibi Sara, tinatawanan sila ng tao at galit na galit ang muka. Ang nagla-like lang sa kanila, 200, 300. Ang nagdi-dislike at nagagalit, milyon, libo-libo, 10,000, 100,000. Yan ang katotohanan. Kaya wag na kayong magtaka. Baka mawalan kayo ng boto. Ipapublish yan at sana makita nyo, makilala nyo kung sino yung humahawak sa yung mga bakulaw na leader sa distrito nyo. Huwag nyo hong iboto. Kung mababanggit lang, may pa-plus lang araw-araw, mga pangalan ng mga dorobo, sana makita nyo na hindi nyo lang sana iboboto yung mga kongresistang pumirma dito sa impeachment labang kay BP Sara. At pag-usapan din natin itong bagay-bagay na ito yung kay Attorney Vic. Kasi bakit hindi pag-usapan at nililihis yung BICAM issue? Impeachment agad? Paano yung issue sa BICAM? Sasaraduhan nyo, pagtatakpan nyo? Ito, pasok mo. Or in excess of jurisdiction ang ginagawang pagdinig nung komite dyan sa Kongreso. Dahil ang tanging layunin, di umano, sabi ng mga vloggers ay patahimikin, sikilin ang kanilang karapatang pagpapahayag at sikilin ang malayang pagbabalita ng wala pong kinikilingan, walang pinapaboran at higit sa lahat, walang kinakatakutan. So malinaw po kasi sa ating saligang batas, malinaw po dyan, Article 3, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Malinaw po yan. Nung isang hapon pa natin yan na binalangkas at sinabi ko nga ho, ito'y labag sa ating saligang batas at sobra-sobra sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa di umano ng isang pagdinig. At ang layunin niya hindi naman malinaw ano ba yung ipapasa nilang batas at kung sila'y nagnanais magpasa ng batas, hindi rin pwede sapagkat malinaw nga sa ating saligang batas, hindi ka pwede magpasa ng isang batas na maglilimita, magbabawas, sisikil at kikitil sa malayang pagpapahayag at malayang pagbabalita ng walang kinikilingan at walang kinakatakutan. Kaya kinakailangan ho nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso na pinasok ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Nahuli natin sila, yung bakanteng Bicameral Conference Committee report. Ano ngayon ang pantakip nila? Kahapon po kasi ay ginawa din yung oral argument nung nauna ng kaso, yung sa PhilHealth, yung TRO. At mismo kahapon, yung isang mahistrado ng Korte Suprema, si Justice Amy Javier Lazaro, ay napuna yung habang sila po ay nag-oral argument, sinabi niya na base sa kanyang nakitang COA report, hindi totoo na labis-labis ang pera ng PhilHealth. In fact, Supreme Court Justice na po nagbalangkas nito at nagsabi nito yung hawak niyang Commission on Audit Report ay pinapakita doon na bangkarote ang PhilHealth at least for the past 3 years, 21, 22, and 23. Bangkarote. In fact, she even mentioned na yung actuarial estimate
ng COA doon sa pondo ng PhilHealth ay higit na mababa. Therefore, nagsisinungaling ang administrasyon ni Bongbong Marcos na higit at sobra ang pera ng PhilHealth. Mismong justice na po ng Korte Suprema ang nagsabi niyan. Ano ngayon ang implikasyon ng oral argument kahapon na kung saan sinabi doon na hindi totoong sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? The clear implication of that dito sa ating isinampang kaso, yung unconstitutionality ng 2025 budget, higit pong maiipit ang Marcos administration. Bakit? Dapat lang. Kung nakita na ng mga justices na based on actuarial estimate, talagang konting pera na lang ang natitira sa PhilHealth, binigyan pa nila ng zero budget for this year, isa po yan sa ating grounds. Why we would want to have this 2025 immoral, illegal, invalid, and criminal budget be declared unconstitutional. Kasi nga ho, walang karapatan ang Pangulo ng Pilipinas at ang Kongreso na bigyan ng zero budget or zero appropriation ang PhilHealth. Dahil meron po silang automatic shares sa kita ng PCSO, sa kita ng PAGCOR, at higit sa lahat, 80% po of money collected on taxes levied on for special purpose na tinatawag nating special fund ay maaari mo lamang gamitin para sa purpose kung saan siya kinolekta. Kaya hindi pa pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Kaya nga ho, kinakailangan nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso ni Bongbong Marcos. Paano? Impeach mo si Vice President Inday Sara. Dito tayo ngayon, mag-uusap mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Mantakin ninyo, ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin nyo sa 32 milyong Pilipinong bumoto tumangkilik legally, lawfully, and constitutionally kay Vice President Inday Sara Duterte? Nasaan na ang dangal sa public service? Nasaan na ang dangal ng ating mga mambabatas? Binabandera, nakita ko kanina, binabandera nung Secretary General ng House of Representatives. Napakarami na raw kongresista pumirma. 150, 200, kahit 300 pa yan. 300 na mga elitistang mambabatas. Ilagay mo na, 300 elitistang mambabatas ang pumirma para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Marami ba sila? Kakaunti po yan, sapagkat bilangin ninyo yung 300 kongresista laban sa 32 milyong Pilipinong bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, binoto ka ng 32 milyong Pilipino, i-impeach ka lang ng 300 elitistang mangbabatas dahil lamang sunod-sunuran sila sa kagustuhan ng Malacanang at ng House Speaker. Huwag ho tayong pumayag dahil masyado ng pambubudol itong nararanasan natin. Sobra-sobra na yung panloloko at panggigipit ninyo sa sambayan ng Pilipino. Kahapon, sinubukan nilang sikilin yung mga vloggers. Sinasabi nila purveyor of fake news. What is fake news? Kita nyo mga kasama ha, kaya lagi natin sinasabi sa inyo, andito lang yung mga bali-balita na dapat yung malaman. Oo, doon sa mga gumagawa ng fake news, kilala nyo naman, may mga stream dyan na mahilig gumawa ng fake news. Talagang mahirap paniwalaan yung mga ganyang tao at ganyang mga kumpanya. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!